Boss, nandito na kami sa parking lot sa mansyon. Ready na ang sasakyan. Kayo na lang hinihintay namin. Lahat ba ng pwesto ay nagbigay ng koleksyon? Kapag mayroong sumusuway, sabihan nyo ako agad para magawa natin ng paraan. Tapos yung 30% na nakolekta, itabi nyo. Bibigay ko yan sa aking panyero, katulad ng dati nating ginagawa. Katatapos lang namin kumuha ng koleksyon sa Talipapa. Okay naman ang lahat, kaso nagreklamo talaga sila sa 50% na pagtaas ng koleksyon natin. Sa mga nagreklamo at ayaw magbigay, sabihin nyo sa kanila sa susunod, libre silang umalis sa pwesto. Maraming nag-aabang ng pwesto na kinatatayuan nila ngayon. Ang aga-aga, pinaiinit nila ulo ko. Tara na, at pupunta na tayo sa nabili kong lupa doon kay Caberto. Papunta na kami dyan, boss. In 5 minutes, nandyan na kami. Sa wakas, makakabawi na rin ako sa lahat ng pananakit na salita sa akin ni Caberto. Hindi niya ako binoto, ito ang mangyayari sa kanya. Totoo man ang paratang niya sa akin, nasaktan pa rin ako, kaya ito ang panahon para balikan siya. Alam mo ba ang daan papuntang kila Caberto? Maayos ang daan ng mga 30 minuto, tapos malubak na sa mga 4 na kilometro. Kilala ko si Caberto at ang kanyang dalagang anak. Dati ko yung niligawan, kaso binasted ako. Papaparating na yan si Caberto. Ang ganda talaga ng lupa dito, sagana. Tingnan mo yung mga gulayan niya. Di ba guys? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Bibigyan ko na lang kayo ng 2 linggo para anihin ang inyong gulayan at maglipat at alisin ang inyong mga personal na gamit. Kakabulaklak lang ng aking mga gulayan. Baka pwedeng mga 3 buwan para maani namin at meron kaming ekstrang pera. Naaalala mo ba, dati ako nakiusap na iboto mo ko, pinahiya mo ako sa sarili ko, kaya malabo yung pakiusap mo. Caberto, iboto mo ako sa darating na halalan, bibigyan kita ng 3 kalabaw at 4 na kambing. Sabihin mo sa lahat ng angkan mo. Gab, salamat sa offer mo pero hindi ko matatanggap yan. Hindi ho namin binebenta ang aming boto, pinipili namin ang totoo magserbisyo. Pag ang politiko naglabas ng malaking pera, mas malaki ang kuha niyan. Pero pag puso sa puso ang usapan, maaasahan nyo ako, pagpasensyahan nyo, kayo na ho. Ano nangyari? Ba't nagkulay itim kang muli? Pinahihiwatig mo ba na may maaring mangyaring hindi maganda sa ating pamilya? Basang-basa yun si tatay, kailangan nating puntahan. Kamusta na kaya ang usapan nila ni Gobernador? Sana maging maayos naman at bigyan tayo ng tamang panahon para makapaglipat. Sana pagbigyan ni Gob ang munting hiling ni tatay na panahon. Tay, parang nanlulumo ka. Parang mahinang-mahina ka. Anong nangyari sa usapan niyo ni Gab? Alam nyo ba, Tay, kinabahan ako, nagbagong anyo si Liwanag, kaya bigla ko kayong naisip, ano na ba talagang nangyari? Kapag si Liwanag ay nagkaroon ng itim na kaanyuan, magkakaroon ng hindi natin inaasahan na pwedeng mangyari sa buhay natin. Anak, hindi ko alam kung paano ang magsisimula, kung ano ang sasabihin ko, at kung ano ang maguging plano natin. Pero eto na. Anak, binigyan lang tayo ni Gob ng ilang linggo para umalis. Kailangan nating maibenta ang ating mga hayop kahit sa murang halaga. Wala tayong mapapakinabangan sa ating mga pananim na gulay. At wala tayong maani sa ating mga prutas. Tay, huwag ka na pong malungkot. Bawat pagsubok ay may solusyon. Gagawa tayo ng paraan, Tay. Liwanag, sama ka sa amin. Ibebenta namin ang mga hayop sa syudad. Maaari mo bang alisin ang iyong pakpak at magbago ka ng kulay? Think positive tayo, Tay. Makakaraos din.